Dahil doon ay naisip ni Goro na iyon na ang tamang panahon para matutunan niyang bumato ng breaking ball, subalit hindi sumang-ayon si Shigino dahil hindi na umano nagbago si Goro sapagkat nagmamadali pa rin itong malaman ang sagot. Paliwanag pa nito na hindi porke tinamaan ni Kyoshiro ang pitch ni Goro ay magiging padalos-dalos na ito sa gagawin nito. Narealize ni Goro na tama ang sinabi ng kanyang ama, at sinabi nito sa sarili na dapat kung may pag-aaralan man siya, hindi man forkball ay dapat change up. Nang sumunod na araw ay agad na nag-ensayo si Goro sa pagpipitch nang biglang dumating si Nemoto para sabihin na kailangan ni Itaw ng batting practice pitcher kaya dapat nang pumunta si Goro sa main field. Pero bago tuluyang umalis si Goro ay sinabi ni Nemoto na nagkamali ito sa ginawa nito dahil minaliit umano ni Goro ang kakayahan ni Kyoshiro pagdating sa pagbat. Dagdag pa ng matanda na kailangang may matutunan ang pitcher kapag tinatamaan ang pitch nito, kaya dapat umanong isiping mabuti ni Goro ang sinabi niya kapag ito ang batting practice pitcher ni Itaw. Nang pamwesto na si Goro bilang batting practice pitcher ay isinaisip nito ang mga sinabi ni Nemoto, hanggang sa nakuha niya ng basahin kung saang pitch nahihirapan si Itaw. Pagkatapos ng pagwa-warm up ay hinamon ni Goro si Itaw na seryosohin na umano nila ang batting nito, bagay na sinang-ayunan naman ng coach dahil para sa pangarap umano ni Goro na makasali sa national team ay naisip nito ang pagiging batting practice pitcher. Inalok pa ni Sasaki si Goro na sumali sa youth team para sa practice game na gaganapin sa susunod na linggo sa Okinawa. Sa ganoong paraan ay makakaharap ni Goro sina Kyoshiro at Itaw gamit ang buo nitong lakas. Labis na natuwa si Goro sa sinabing iyon ng coach kaya mas ginanahan ito sa kanyang trabaho. Dahil naman doon ay inisip ni Shigino na binibigyan siya ng coach ng special treatment dahil sa kabaitan yun kay Goro, pero sinabi ni Sasaki na si Kyoshiro ang nagrekomenda kay Goro sapagkat may kakaiba umano doon. Para kay Sasaki, nanghihinayang siya kung hahayaan lang nila si Goro na maging batting practice pitcher, at hindi umano sila magkakaroon ng pagkakataong manalo sa World Cup kung puro utak lang ang gagamitin nilang lahat pagdating sa laro ng baseball. Habang naglalakad palayo si Sasaki ay sinasabi nito na may iba siyang naiisip na mas magandang paraan na ikagugulat ng lahat. Ipinagpatuloy ni Goro ang kanyang pag-insayo nang biglang makasabay nito sa training field ang dalawang player. Isa ay ang official catcher na si Tomoto at ang isa naman ay kilala rin ni Goro. Pagkatapos yun ay pumunta na sila sa Okinawa at doon nalaman ni Goro kung nasa ang posisyon na ngayon ang mga dati niyang kasama at nakalaban sa larong baseball. Masaya naman si Toshi dahil nakasali si Goro sa grupo nila at hindi ito makapaniwala na si Coach Sasaki ang pumili dito. Maya-maya pa ay dumating na sina Sasaki at doon ay sinabi nito sa team na kapag nanalo ang mga yun bukas sa practice game sa Japanese national team ay ang mga ito na ang magiging core group na magre-represent sa Japan. Dahil doon, kinahapunan ay nagpasama si Goro kay Toshi para i-practice ang breaking balls niya upang masubukan kung ang natutunan niya ay pwede niyang magamit laban sa pagbabat ni Toshi. Inasahan ni Toshi na hindi pa rin yun makakaya ni Goro gaya ng high school pa lang sila, kaya hindi ito makapaniwala nang bumato na si Goro gamit ang forkball. Napatanong na lang si Toshi kung papaano iyon nagawa ni Goro sa loob lamang ng isang linggo, kaya sinabi nito na iyon ay dahil sa ibinigay na payo ni Suguro, ang Japanese pioneer sa Major League. Tinuruan din siya ni Suguro ng mga basics kaya ngayon ay meron na siyang tinatawag na gyro fork, bagay na ikinatuwa ni Toshi at sinabi pa na siguradong bukas ay mananalo sila gamit ang gyro fork ni Goro. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula na ang laban sa pagitan ng mga koponan ng Young Japan at All Japan. Nakapagtala ang All Japan ng 4 na run laban kay Kitori sa unang inang. Sa ikalawang inang naman, nakapagtala pa ang mga iyon ng 4 na run laban kay Akutsu kaya 8-0 na ang score pabor sa All Japan. Doon na pumasok si Goro pero bago magsimula ang laro ay sinabi pa nito na patitigilan niya sa paglalaro si Kyoshiro at patutumbahin niya ang Japanese national team. Kay Toshi umano niya ipapaubaya ang paghabol sa lamang ng All Japan hanggang sa manalo sila sa laro, at sa ganoong paraan umano sila mapipili para maging representative ng Japan na siya nilang susunod na gagawin para makapaglaro sa World Cup. Ngunit nang magsimula ang game ay walang naging epekto ang forkball ni Goro. Gayunpaman ay pinilit ni Toshi si Goro na magpatuloy sa paghagis ng forkball, ngunit sa halip ay naghagis ito ng normal na fastball. Tinamaan yun ni Kyoshiro at nakapagtala ng 3 run kaya naging 11-0 na ang score pabor sa All Japan. Dahil doon ay nagsisihan sina Toshi at Goro at kinwestiyon pa ng mga ito ang tiwala nila sa isa't isa. Pagkatapos ay muli silang pamwesto sa field kung saan bumato si Goro sa kabilang side. Hindi lang isang beses na nangyari iyon dahil inulit pa yun ni Goro kaya hinayaan na lang muna ito ni Toshi. Subalit nang magpipitch na muli si Goro ay tumakbo na kaagad ang batter kaya agad na ibinalik ni Toshi kay Goro ang bola pero sa halip na masalo ay sa balakang yun ni Goro tumama.
Humingi si Toshi ng timeout para kumustahin si Goro pero sa halip ay inisip nito na sinadya yun ni Toshi, kaya nilapitan na ang mga ito ni Yakushiji para awatin at sabihin na dapat mag-walk si Taniguchi sa susunod na batter bagay na sinang-ayunan ni Toshi sapagkat mas madali umano yun dahil puno ang lahat ng base. Ngunit hindi sumang-ayon si Goro at sinabing wala ng silbi ang bases-loaded strategy sa laro nila dahil kitang-kita naman na malaki ang lamang ng kalaban. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin nila ang laro kaya sinabihan na lang ni Yakushiji si Toshi na bilang ito naman ang mas nakakakilala kay Goro ay ito ang inaasahan nila na makakapagpagaling doon sa paglalaro. Dahil doon ay naisip ni Toshi na pagbigyan si Goro na gawin kung saan ito magaling, at iyon ay ang bumato ng fastball. Nagpatuloy pa ang laro hanggang sa aksidenteng matamaan ni Goro ang balakang ni Yamanaka, at doon na-realize na lang ni Goro na hindi pa iyon ang tamang panahon para kalabanan nila ang tulad ng mga iyon. Pero hindi umano ibig sabihin yun na dapat silang sumuko sa laban kaya tatapusin na nila ang suntok sa buwan nilang plano para lang magpasikat sa mga coach at mapili sa national team na lalaban sa World Cup. Hindi nagtagal ay natapos na ang kanilang laban kontra sa koponan ng All Japan. Sa labas ay nagpaalam na si Goro kay Toshi na uuwi na siya at sinabi na ngayong alam na niya na hindi pa sapat ang skills niya ay wala na siyang dahilan para manatili pa doon, at isa pa ay may mga bagay umano siya na mas dapat pagtuunan kaya iisa-isahin niya yung palakasin hanggang sa maging pulido na ang lahat. Pagkaalis ni Goro sa training camp ay pumunta ito sa bahay ni Shimizu para dalawin ang dalaga, subalit nadatnan niya iyon na may sakit kaya ibinili niya iyon ng mga prutas at binantayan hanggang sa medyo bumuti ang pakiramdam nito. Habang naroon si Goro ay nabanggit nito na ilang araw na lang ay babalik na siya sa Amerika, kaya agad na nagpasya si Shimizu na sumama na sa kanya.